What's up guys? Welcome back again sa akin channel. It's me, Burikyo. So yun guys, medyo matagal tayong hindi po nakapag-vlog at medyo stress na tayo kasi nag-aaral tayo naman ngayon ng theory. So ayun, siguro mga last 2 weeks pa ako nag-aaral. Nag-start ako mag-aaral ng theory and medyo nahihirapan na ulit ako kasi matagal ko na itong na-take since nung ako ay nag-take ng registered master electrician sa atin sa Pilipinas. So ngayon ay binabalikan ko yung mga pinag-aralan ko at meron tayo dito sa New Zealand na kailangan natin ng theory para sa ating pool license. And ayun guys, so yun, bibigyan ko lang ng idea para dito naman sa theory exam natin dito sa New Zealand. So, ayun guys, ito papakita ko sa inyo yung ating mga ginagawa at pinag-aaralan natin na mga formulas at meron tayong handbook para din meron tayong guide. So, ayan guys, start tayo dito sa book. Meron kaming book na hiram namin and then nagpa-photocopy kami para sa Jury Handbook nung 2019 pa. And pero ito daw din naman yung mga halos lumalabas, so kaya pinag-aaralan natin. Yan yung mga definition of terms na kailangan nating malaman, and yung star, delta, and Pythagoras theorem ng tayo ay mga college, yan na power factor, mga kailangan nating malaman. So nakapaloob dito lahat ay yung mga resistor, mga transformer, motor, ayan, at yung mga RCDs, breaker, yung fuse, yan, HRC, yung mga fuses, ayan, and RCD, mga contact, yung mga magnetic contact ng ating MCB, yan, and then transformer, isolating transformer, at madami pang iba. Napakarami pa yan guys. Yan, yan oh. Madami pa. Lockout, tagout, mga procedure. Yan. So, hindi ko pa ang iba na i-encounter. Kaya yun, kailangan mag-aral. And then ito, nagko-compute tayo. Yan, mga computation. Na kailangan nating malaman. Yan, sinusulat natin yung mga ibang meaning para matandaan natin. And then, dito, meron tayong formula na galing mismo sa aspect na ito yung ay given naman itong formulang ito pag nag-exam ka sa aspect. Ibibigay nila to. Ito yung mga star delta formula. Tapos yung mga pagkuha ng power factor, pagkuha ng mga voltage, ng power consumption, mga ganyan, RPM, mga turns, mga ganon, sleep, mga ganon, tangent, sinta, parallel series, and then neutral, and then Ohm's law. So yan guys, kung magaling kayo sa computation, siguro hindi nyo na kailangan solohin ito o hindi naman talaga kailangan solohin, ay ang mahalaga lang ay tandaan kung alin yung karapat-dapat na computation para dito sa mga equation na ma-encounter natin sa exam. At itong wagon wheels kung tawagin, ito yung Ohm's law, yung voltage, current, and power, and then resistance para makuha mo yung mga dapat mong kuhanin. And then ito yung neutral natin, neutral current na nagbabalance siya dito sa 3-phase ng motor. Ito yung computation para makuha mo kung ano ang neutral current na nagbabalance sa bawat line, like line 1, line 2, line 3, yan. And ano yung neutral current na magbabalance para maging balance yung load natin. So, yun guys, yan. At then ito, meron tayong mga video na malabo. Ayan, ayan. Hindi makita. Yan, video na ating ine-exam, tinetesting natin kung
matututo tayo. So yeah, meron din tayong scientific calculator, and meron din tayong regulation, ESR, Electrical Safety Regulation, and ANC 3000 kasi kailangan din yan. At meron tayong snack pag inaantok tayo, nguya lang na nguya. So yan, ito kailangan natin itong dalahin din kasi meron mga question na nandyan din, pwede kayo mag open books din. And yan, meron tayong mga questionnaire, yan, may mga questionnaire dyan. And meron pa din dito. Tapos ito meron babasahin na hindi ko alam kung kaya pa natin basahin. Yan, hiniram lang to sa tropa, hiniram ko lang to. Yan, mga sa tropa yan. Yan. And ito pa, ang isa pa. Yan. So, yan lahat guys ang ating kailangang pag-aralan. Nang paulit-ulit para matandaan natin yung mga kailangan natin doon sa exam. Pero meron ako mga tropa na nag-exam na at ang exam daw ay hindi mapipredict kung ano ang lalabas. Merong puro computation, meron naman daw puro definition of terms, at yung mga missing words, yun daw ang mga lumalabas doon, at saka yung mga blank, yung mga walang pagpipilian, especially daw sa mga computation. Yun, kaya pinapractice natin ng merong given ng answer at yung walang given na answer. Tapos ay yung mga definition na kailangan malaman. I mean, hindi mo naman kailangan suluhin, pero kailangan meron kang mga hint word na pag nakita mo yun, ayun agad ang papasok sa utak mo na yun yung kailangan mong gawin. And yun, at kaya yun, patuloy tayo nag-aaral at hindi na tayo nakakapagpagupit o malago na yung book natin. At inuuna natin itong pag-aaral ng theory kasi ito na lang yung ating kulang. At para makapagkuha tayo ng electrical pool license dito sa New Zealand, and mas magandang opportunity na yung mga ma-encounter natin, and hopefully at makapasa na tayo dito para mas maganda na yung sahod na sasahodin natin, and yun, at mas gumanda ang karir natin kasi ito yung ating susi para sa ating pagpapatuloy ng trabaho dito sa New Zealand. And ito guys, yung mga tips nung iba na kailangan mong i-separate ang mga formula para hindi ka malito. Yung halimbawa yung motor, inverter, transformer, Ohm's law, yan, kailangan yung i-separate yan para pagka na-encounter nyo siya, doon agad kayo titingin, o hindi nyo na agad hindi na kayo malilito kung alin yung formula na gagamitin nyo. So ito guys, ginagawa ko, sinusulat ko, tapos nilalagay ko sa pader. Guys, nilalagay ko sa pader. Yan yung formula ko ng star at delta. And then yun yung Pythagoras theorem. Tapos kung alin yung side niya, sin theta, adjacent, cos theta, opposite, then tangent theta. And yun yung hypotenuse. Tapos yun yung series parallel formula na kung alin yung pwede mo makuha. Tapos sinusulat ko rin yung ano ibig sabihin ng I, yung current or amps. So R is for resistance, voltage is V, P is power or power, watts of power. Yan guys. So ayun. Ayan. And then yan ang ating mga kagagautan. Yun guys, at sana makapasa tayo. And then doon nga pala sa mga nagko-comment, nagtatanong, and pasensya na kayo kung medyo hindi ako nakakasagot minsan, at dahil nga nag-aaral tayo, nagpo-focus muna tayo dito. Hindi ako masyado nakakapag-video o nakakapagbasa ng mga comment nyo. Pero patuloy tayo magbibigay ng mga tips sa inyo para din sa inyo. And importante nga pala ito ngayon guys, kasi lalo na ngayon dito sa New Zealand ay
naghigpit ang immigration at kailangan natin ng tayo ay mayroong registered, lalo sa mga electrician, para makapag-renew tayo ng ating visa or makapag-proceed tayo sa ating WTR, yung work to residence, or after noon ay maging residente tayo pagka pinalad tayo na maging residente. So, number one na kailangan natin yung limited license. Kaya guys, ay kumuha na kayo ng limited license kasi napakatagal na ngayon ng releasing ng limited license. It takes na ng 3 months yata. Dati ay 12 weeks lang o wala pang 12 weeks na labas na ngayon. 3 months to 4 months yata bago lumabas. Kaya medyo magagahol kayo lalo na kung almost 2 years na kayo dito. Matatapos na yung visa nyo. Kailangan nyo makapunta ng level 3 para ma-renew inyong visa or else ay hindi. And uwi na ng Pilipinas. And then one more thing pa ay dapat ay makapasok nga tayo sa level 3 kasi kung hindi, level 4, level 5 ay kailangan natin mag-English test, yung IELTS o PTE, kung alin mo doon ang ating gagawin. And syempre, gastos din. So, kung electrician kayo dito or plumber kayo, yan, may mga license yan. Kaya, kailangan natin mag-proceed doon kung gusto nyo pa mag-stay dito. Pero nandito na tayo, sayang din kung pababayaan natin, and sayang din kung isa sa walang bahala na lang natin. Kaya patuloy nating sa alang-alang kasi nandito na tayo, gumastos na tayo, malaki na nagastos natin. Kaya kailangan nating i-pursue para yon makuha natin yung ating dream na license dito, lalo na sa ating mga kapwa electricians. So, yun guys, maraming salamat, and hopefully ay meron kayong makukuhang aral dito. And kung gusto nyo magtanong, comment lang kayo or mag-message kayo sa aking Facebook at i-re-replyan ko kayo, and sana makatulong guys. See you on my next vlog. Goodbye!